Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome sa ating programang APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Zamudio at kasama po natin ngayon ang ating po mga ipinagmamalaki at mga ginagalang na mga kaibigan. Galing po sa Rotary Club of Lipa South, si Past President Dingandal, si Rotarian and Director ngayon, si Maramparo, ngayon po ay Vice President ng Chamber of Commerce and Industry, at si President Jess Medina ng Batangas Egg Producer, at saka si Chairman Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, at si Captain si Alan Soriano, and si Ruel. Yan po ay anchor po ng programa nating Bayanihan sa 99.9 DWGB-FM every Sunday. Pakinggan niyo po yan. At yung ating pong pag-uusapan dito ay kanya rin pong gagamitin doon sa programa every Sunday. Mga kaibigan, napakaganda po ng ating programa ngayon sapagkat kung niyo pong natatandaan, mga 6 months ago or 7 months ago ay naging bisita po natin dito ang ilan po sa mga candidates para po sa local position dito po sa Lipa City. At sila po ay humingi po ng boto po natin na sila po ay ating pagkatiwalaan na siya pong magsilbi sa atin sa syudad po ng Lipa. At dahil po sa nakita natin yung kanilang magandang credibility at alam natin na sila yung ay mas makakatulong sa pag-isilbi sa ating bayan, ay sila po yung ating pinagkatiwalaan. At ngayon pong araw na ito, kayo po ay natutuwa sapagkat tunay na gusto nilang pagtuhanan yung kanilang pong mga binigkas nung sila po ay maging kasama natin sa ating programa, na sila po ay magiging tagapagsilbi sa ating mga kabayan sa Lipa City. At bahagi po ng pag-isilbi na yun ay yung uulat po sa ating mga kabayan kung ano po ang ginagawa nila sa konseho, sa Lipa. Although sa ngayon ho, to be honest, ay napakaganda po ng programa po ng ating konseho ngayon sapagkat mayroon tayong partnership with the City Council, yung ating pong coverage ng kanilang ginagawang pag-uusap doon, at ito po ay napapakinggan ng ating mga kabayan. Ito po ay initiative po ng ating bisita ngayon na siguro ay ito ang pinaka-unang-una siguro, or baka tayo lang ang meron ito sa buong Pilipinas ngayon. At ang author po niyan ay ang ating pong mga bisita ngayon. Unang-una po ay ang ating Vice Mayor na si Eric Aprica. Magandang araw sa iyo, Vice, and welcome sa ating programa. Baka pwede natin batiin yung ating mga kabayan. Thank you. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood sa APAP Batangas, sa lahat po ng mga narito, especially sa akin pong kasamahan sa Sangguniang Paglungsod, si Konsyal Nilo Katipon. Maraming salamat po sa inyong invitasyon. Thank you very much, Vice. At si Konsyal Nilo Katipon. Gabi tayo. Yeah. Magandang gabi ho sa inyong lahat, at muli ho aking pasasalamat sa APAP Batangas at kami ho na-invite dito. Kasama ko ho ang ating Vice Mayor Eric Aprica, at sa inyong lahat muli ho ang aking pasasalamat. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat lahat ng ito po ay initiative po ng aming kasamahan po na si Past President Dingandal. Palakpakan po natin yan si President Dingandal. So, sila ay maging kasama natin ngayon sa ating programa ngayon. Ding? Ako'y nagpapasalamat sa ating mga panauhin, at ito po ay hindi naman sariling trabaho lamang ng inyong lingkod, kung hindi ito'y sama-samang pag-iisip at kaibigan naming mga magkakasama dito sa APAP Batangas. At ako'y nagpapasalamat at nais ko munang batiin ang ating punong sanggunian, puno ng sangguniang panglungsod ng Lipa. At kasi yung ating kasunduang ito ay itong ating pagpapakita ng ginagawa ng konseho sa ating mga kababayan ay tunay na nakikita mo ang epekto na nag-aangat sa kalidad ng trabaho ng ginagawa o pag-iisip ng ating mga napiling ihalal. Nakikita natin na kung sa umpisa ay nagpipilit
ay habang lumalaon ay nakikita natin na sila ay nagsisumikap na mag-aral, na makasali doon sa mga diskursong magpapaganda ng mga batas na kanilang ipinapasa. At sana Vice, ay maipagpatuloy natin itong ating ginagawang ito kasi ito'y isang magandang pag-asa na maipakita natin sa ating mga kababayan na ng buong linaw kung paano nabubuo ang mga polisiya, ang mga plano at ang mga programa ng ating pamahalaang lungsod. At parang sa pamamagitan ng boses ng ating mga konsehal ay nakikita nila kung paano ang mangyayari sa ating mga programa ng pamahalaang lungsod. Salamat sa inyo at siguro ang hihintayin na lamang namin ang inyong ulat. Thank you very much, Ding. So, tama. Kasi every other day, napapanood natin itong ating si Vice Mayor at ang ating mga konsyal. At talagang alam na natin yung nangyayari sa Lipa. But with this forum, ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-participate. At maraming salamat, Vice. So, sa aming panunod sa inyo, Vice, sa magitan ng ating partnership, mga APAP Batangas at saka ng Konseho, nakita namin yung tungkol sa mga pinag-uusapan ngayon, yung project ng hospital, yung tungkol sa project ng sports center, at marami pa. Siguro ito ay isa sa mga gusto namin mapakinggan na ulat sa gagawin natin sa ating mga tagapagsubaybay. Thank you po. Sa proposal sa Sangguniang Panglungsod, ito po ay yung po mga major projects po ay number 1 po yung kanilang sa hospital, yung pong procurement ng hospital equipment worth 150 million. Then next po ay ang parking building worth 300 million between building 1 and building 2. Patatlo po dyan yung ating Sports Academy na ongoing po ang construction ng phase 1. Then naghinahingi na rin po sila ng authority for phase 2. And last po yung ating proposed new City Hall building. So ito po yung mga major projects na nakapropose or isinumite ng Executive Department sa Sangguniang Panglungsod. Yung iba po ay nasa committee level at yung iba naman po ay nasa pag-aaral po ng Sanggunian sa ngayon. Okay, thank you very much. Meron mga katanungan yung ating mga kasamahan, Ding? Okay. Unahin ko muna si Konsyal Nilo Katipon sapagkat ito nakikita ko very active ito sa konseho eh. Alam mo, minsan kinakailangan natin na mga tao na very active sa pakikipag-debate sapagkat doon natin nakikita yung iba't ibang mga idea. Importante yung may mga critical thinker tayo para at least nakikita natin yung mga dapat makita ng mga policy makers natin. And with that, we lauded you for that, Canilo, for really performing that role as a fiscalizer. And that is what we need this time so that we'll be able to see the entirety. Ibig sabihin is yung kabuuan. At sa atin naman, pag tayo po ay nag-decide as a democratic sistema ng gobyerno natin, so ano yung napagkasundo, dapat susuportan na tayo. But pag ito ay panahon ng deliberation, yung pinag-uusapan ng isang batas, dapat lahat ng mga ideas dapat binubuksan natin yan para pag nag-decide yung ating mga policy makers, especially yung mga kasamahan natin sa konseho, at least nakita natin lahat ng mga angulo, and that is what we need from our counselors to articulate things na hindi nakikita ng iba natin mga kasamahan at tayo yung nag-represent ng interest ng ating mga kababayan. So what can you say about the projects that we have now and the legislative programs of the City Council ngayon ng Executive? May we hear from you, Canilo?
Sir, gusto ko muna ito first time ko sasabihin na pasalamatan ho ang Vice Mayor. Kasi ho doon sa konseho, pag kinontrol ho kayo ng Vice Mayor doon, wala na. Nandun ho, demokrasya namin ngayon. Excuse. Ang demokrasya ho, tumatakbo sa konseho. Yung pinagtatalakaya, isang sensitibong bagay like loan. Ang Vice Mayor, pakikiramdaman namin, pag kami nagsalita at hinara kami ng Vice Mayor, magiging bias ang Vice Mayor. Actually, sa tunay, honestly, na yun ang Vice Mayor ay neutral. Kahit to sila ay doon sa kabilang partido, nung nakaraang eleksyon, kami nandito, 3 lang ho kami dito sa oposisyon, o fiscalizer. Ako ho, si Bibong Mendoza at si Concon Hernandez. Ang nasa kabila naman ho, bali sila ay 8 ngayon. Dahil yung ABC President, ay bagong appoint, yun naman ng SK, nasuspindi ho yung pagkakakuha ng eleksyon. So, itong bagay na ito, pinagpapasalamat ko ho kay Vice Mayor dahil hindi ho niya kami pinipigilan kung anong gusto sabihin namin. Actually, yung pag sinabi ho namin doon na ayaw ho namin sa loan, yun ho aking yung opening ko ho nung session, nandun doon si Mayor. Sabi ko kay Mayor, sama ako sa mga programa mong maganda lahat, wag lang sa loan, sir. At ako naman ay nirespeto rin ng ating Vice Mayor at talagang lahat ng gusto namin sabihin doon, pwede namin sabihin. Kasi once na presiding officer, in out of order ka, wala ka na pong magagawa. Pero sa kanya, tumatakbo yung demokrasya, nagro-roll ho doon. Kaya maganda ho yung session. Actually, siyempre, naman nung kahit ho diyan sa Senado o sa Kongreso, laging talo ang oposisyon. Pero naibo-voice out po naman namin, nai-share ho namin sa tao sa pamamagitan ho ng APAP Batangas. Ang gusto ho namin mensahe para sa tao. Hindi ho kami kumukontra ng personal dahil galit kami sa mayor o galit kami sa konseho, but for the future ho ng aming mga kababayan sa Luzon, Lipa. Thank you very much, Camilo. Yan ang kinakailangan natin sa isang vibrant na demokrasyang sistema. Kasi dapat maintindihan natin kasi na may mga solusyon kahapon, naging problema natin ngayon. So, at itong ganitong klase mga sistema na ayaw natin maulit na yung solusyon na nakikita na natin ngayon ay pwede maging problema pagdating ng panahon, ay may iwasan natin yan kapag napag-uusapan ng mas malalim ang isang mga partikular na mga panukala. And I believe yung konseho ngayon is really doing yung kanyang talagang role ngayon. Nai-represent niya yung sentimento ng ating mga kabayan, and congratulations for that, Vice Mayor. And talagang on-air tayo, napapanood tayo. Ako, pagdating ko sa bahay, dating ng Saturday, pinapanood ko talagang programa. And na-educate pa rin ako nung mga nangyayari sa Lipa. At yan talaga, yung bagay na yan ang unang ikinatutuwa ko sa liderato ng ating sanggunian sa ngayon, sapagkat kitang-kita naman doon sa deliberation na kung mayroon lamang isa doon magsabing ayaw ko na ng deliberation, magbutuhan na tayo, ay yan ay pwede na. Pero sa pagbibigay halaga doon sa diskurso, doon sa debate, ay ikinatutuwa ko yung kanyang disposisyon na pinababayaan niya na itong mga tatlong ito ay nakakaimik upang mas mapagpino pa, mapag-isipan pa yung mga panukala ng mayoriya. At ikinatutuwa ko rin naman yung posisyon ng mayoriya na sila naman ay bilang team, bagamat kasama doon si Vice ay sila talagang pag sinabi nila sila ay boboto ay sila ay sama-sama sapagkat yun ang essence ng teamwork. But then ang ikinatutuwa namin at sana huwag magbago yan Vice ay manatiling nandoon ang halaga at ang respeto ng ating mga kababayan sa pagpapaubaya ng malayang talakayan ng kasagpiman o ng oposisyon sa anumang panukala. Actually po kasi nung pag-upo ko nung as Vice Mayor nung June 30, ang first executive order ko sa aming sangguniang secretary ay open po lahat ng dokumento, papeles ng sanggunian. Nagbumili po kami ng Xerox machine para kahit po sinong tao na pwedeng gustong kumuha ng dokumento, meron kaming isa-xerox lang po at sinacertify po namin as certified true copy without payment po yon. So, yun yung purpose po ng transparency. And second, and very effective, ay ito nga pong televised
coverage ng session na kung saan po ay alam ko rin naman po dahil ako'y nag-iikot din sa Lipa, napakarami pong nanonood. So at least kung wala man po silang magawang aksyon sa paggagawa ng sanggunian, meron naman po silang karapatan na malaman kung ano po yung naging desisyon ng each and every member of the sanggunian. And last nga po, for next year, 2014, ang sanggunian panglungsod po, lahat po ng aming agenda, lahat po ng inaprobahan, at mga past ordinances and resolutions, ay meron na po kaming legislative tracking system and yung pong codification of ordinances and resolutions. So ito po ay nakikita na rin po natin sa ating computer kung ikaw po taga-barangay at gusto nyo mong buksan kung magkano po ng city, magkano po ang nagastos na, magkano po ang natitira. Ito po ay lahat i-open pero po operational po siguro by February or March next year. Ito po ay part po ng ating program for accountability and transparency. Siguro, Vice, isang munting question na lamang sapagkat ako'y natatanong din ng ating mga kababayan, bakit daw mayroong pagdating na ng butuhan ay ang nangyayari, ini-announce na raw lamang ni Vice Mayor kung ilan ang bumoto, hindi na raw ipinapakita yung mga bumoto. So baka naman po pwedeng makita doon sa ating camera yung butuhan. Actually kasi so siguro baka na ano lang yung sa pag-record, pero sa record naman ng sanggunian, yung official record niya sa minutes namin ay specify talaga doon kung sino ang in favor, sino ang against, sino ang out of the session hall or sino nag-abstain. Siguro magandang idea po yun na ngayon po once kami nagbotohan, i-announce ko na ang boto at the same time yung pangalan ng bumoto. At saka baka pwede na rin Vice na provide nyo na kami ng mga pangalan din para kami makatulong din doon sa pag-announce ng mga programa natin sa konseho. So sa ating mga kasamahan, meron kayong mga tanong, Mar? Magandang gabi po muli sa ating mga manonood, sa ating mga kasamahan dito at lalo tigit sa ating mga bisita na mga batang nanunungkulan sa ating bayan. Yan ang kagalingan ng mga katulad naming mga batang nanunungkulan sa bayan. medyo maraming proyekto at mabilis ang mga project. Kailangan lang sigurong maitulak pa ng mas mabilis pa. At isa sa mga napansin ko na ito na may apektado ang lahat ng department niya siguro sa konseho ay yung ating trapiko. Kasi tinaayos naman yung trapiko. Ang problema lang ay walang ibang napapadagdag na lagusan. Kasi pagka dito lahat pinadaan, ang problema doon, apektado ang tourism, apektado ang pollution, komunidad. Maraming apektado pagka ang trapiko ang nagkaroon ng obstruction. Ito ba, merong mga bago kayong proyekto? Hindi ko nadidinin na pag-usapan niyo yung mga bagong lagusan na pwedeng daanan dito sa ating lungsod ng Lipa. Sino po kayo pwede sumagot? Actually ho, 1997 ho, meron hong zoning ordinance ng city. At ito ho under the administration of Mayor Umali. Then after that, Mayor Bilma to Mayor Gosos, ngayon po Exakwan. Ang mabigat ho kasi dyan yung purchase of lot. Maganda ho mga lagusan na nakikita ho natin. Doon sa Niebiar, sa Antipolo del Norte, meron hong lagusan na doon papuntang Latag. Kaya lang ang problema ho doon, kaya lang homeowners ka doon para kayo makalabas doon. Ang atin hong mga kaso ho dito ng traffic, talagang antindi na ho ng volume ng sasakyan na dumarami sakyan, pa rin nga ho ang karsada. Ang tingin ko ho dito, ayun nga ho yung comprehensive na maglagay ho doon from Antipolo, papunta ho dito sa Bulbok, Baya Bulbok, Dudlot, papunta na ho sa Star Tollway. Dito naman sa kabilang circumferential road ho talaga ang solusyon. At diyan ho, at kung yan ho ay talagang magiging epektibo, papayag ho ko dyan sa mga BOT scheme na baka may mga investor, dilagyan nila ng toll gate din na doon ho lalab. Alam ko ho yung Antipolo del Norte o Antipolo del Sur, yun yung Abida. At yun yung connecting ho ng Latag.
Tapos latag ho, magkokonik ho yun ng Muntinpulo to Dagatan, labas ka ng Fiesta Mall. Pwede ka rin hong Muntinpulo to Dagatan, bayad doon sa Tagaliran ng Fiesta Mall na bagong subdivision. Yun sa Acropolis. Yun hilalabas doon sa may New Era, labas ka na ng Marawoy. Kaya lang, yun nga ho, siyempre, una ho diyan talaga yung political will ng administrasyon na yung mga subdivision, tulad na rin sa Maynila, na pwedeng daanan ng mga private vehicle, ng public vehicle. So mga ganyan ho, dito naman ho sa kabila, kasi kung lagi naman ho dyan, yung manggagaling ho south eh. Dito naman ho, ay dapat ho, nakikipag-dialogue talaga tayo sa Star Tollway. Na mali ho yung kanilang exit entrance na yun, ng Star, dito ho sa Tambo. Hindi ho dapat may flyover sila doon sa may, yun yung dating daan nila doon sa taas, na malapit kay General Sanares. Flyover sila doon na exit nila, puro kanan. Kasi once na nag-left turn ho talagang sasakyan. Ay sa left turn ng sasakyan, dinidelay doon niya pinakamahina 10 na sasakyan. Tapos yung disiplina rin ho ating mga driver na mga sa loading and unloading. So isang masusing ang konseho, nagawa na ho kami, binigyan na ho namin ng authority ang executive ng almost 1.5 months para ayusin ho. Nagkaroon ho sila ng experimental rerouting. Pero hindi rin ho masolve eh. Talagang tingin ko ho diyan yung sinasabi niyo, yung nasa isip niyo, Kuya Mar, na circumferential road na talaga yung magbubutas ng kalye para ho sa exit ng southwest east. Napakalaki na ho ng volume ng kwan. Nanggagaling ho kung saan area. Kanila, tanong ko lang, meron bang representation na tayong ginawa sa opisina ng Star Tollway para yung panukala mo? Kasi nakikita ko yun ang pinaka-viable nga eh. Yung magbukas ng isang kalsada dito sa may ilalim ni Colonel Sanares para yung sasabi na wala ng left turn pa. Oh, so kasi nung isang linggo nakita ko talaga na walang enforcer. Tapos nagkabulbul eh. Inabot kami ng almost mga 15 minutes dahil only to find out na doon sa unahan pala walang traffic enforcers, wala ding enforcer yung Star Tollway. Pwede ba tayo magawa ng representation sa Star Tollway na mag-deploy din sila ng kanilang mga tao din kasi sila yung nagkukos ng traffic dyan eh. Tunay po yan. Baka pwede na makagawa tayo ng representation vice na pakiusapan natin yung Star Tollway na mag-augment sila ng personnel doon sa mga traffic enforcers na galing sa barangay at sa galing sa syudad. Ang isang nakita ho natin diyan, kasi once na kayo nag-open ang business sa Lipa, dapat ho may special use permit from the Sangguniang Panlungsod. Doon sa Sangguniang Panlungsod, ang utak ho doon 12 nag-iisip dyan. So, bigyan ko kayo na isang kwan. Yung Jollibee na inilagay ngayon doon sa may kwan. Walang special use permit yung vice, ano? Wala. So, makikreate ng traffic yun. Dahil yun yung mayroong tinatawag na yung pagbibili ka na nakasasakyan na drive-thru. Ang parking mo, ang liit. Atras mo, highway na. Exit ng kwan. So, sa design ho, so medyo dapat kunin din natin na kaunti na yung may zoning ordinance eh. Dapat maging pattern natin. May Biblia na rin ho eh. Na hindi bawat kanto na i-accommodate natin. Dapat tingnan din ho yung magiging cost ng traffic ho niyan. Vice, Jerry, pagpaumanin niyo, pero alam kong masarap na usapan yung traffic. At isa iyan sa mga sensitibo na mga dapat siguro pinagtitingnan. At kita ko namang mayroon kayong mga komitiba ng pag-aaral dyan. Sana lamang siguro may update some other time dito sa atin. Pero siguro, nasa sa iyo na rin naman ng mic. Baka pwedeng, balitaan mo na rin kami ng iyo namang accomplishment. Ano bang ginagawa mo bilang siguro, ang mga na-accomplish ng... As a member ho ng City Council, nga, nandun ho yung on the record naman sa Batangas na yung medyo hindi na nakakaunawa, kontra dito, kontra doon. Pero ang amin naman ang pagkontra, may purpose din ho. Like pagkontra sa loan. Hindi naman ho ibig sabihin, kaya ho kami kontra doon sa project. Kung ang project ho walang loan, go ahead, larga, go ka. Pero kung ang project in loan,
tinitingnan ho namin din yan yung future ng LIPA eh. Kasi saan ho yan? Way back 1993 ho, ako nasa City Council, sa second term ho ko na ng City Council, nasunog ho ang palengke ng LIPA. Nag-loan ho kami ng 137 million para ipagawa ang palengke. From 1993 up to now, binabayaran pa rin ho natin yung loan na yun. So ito yung loan natin sa ngayon, ito naman ho inabot namin doon sa previous din na nakaraan, na ang akin sana ay tingnan munang mabuti ang income ng city against loan. Baka hindi magkasya, ang tendency ho niyan, magtataso ng collection ng real property tax, ng taxes ang local government para ho makopya. So as fiscalizer, sana maunawaan ho niyo, siguro may magagalit din sa amin dito, bakit kami kontra na kontra. Pero may reason din naman ho ang pagkontra namin. So yun ho ay isang aming accomplishment na masasabi ko, as fiscalizer, question ho namin, hindi ho basta nararatify ang isang kontrata doon or what, ng hocus-pocus. Yun ho ay live sa TV. Nandiyan ho ang Vice Mayor at ang Vice Mayor ho namin ay talaga sensitibo sa bagay na yan. Kailangan idaan talaga ho sa session, on the record, may minutes, lahat to dokumentado. So, yun nga lang ho. Minsan, siyempre, pagdating ho sa pinale, talo ho ang oposisyon sa botohan. Bali po, sa 6 years po, 6 months po na sa 6 months po ng Sangguniang Panglunsod, bali nakapag-approve po tayo last Monday ng budget po for 2014 amounting to 1,207 million. So ito po yung budget po natin for 2014. Ang isa pa ho ay yung ratification naman po ng loan agreement ng parking building po sa Palengke. Ito po yung nagkakahalaga ng 300 million. Ang isa pa ho ng major na nangyari po sa ating pamahalaan, yung pong sa disaster, yung pong ating mga sa calamity fund na 70% na ni-utilize na po ng ni-utilize na po ng city government, yung pong sa baha, yung pong mga baha po dito from although various barangays po na nagkakaroon po ng baha, yun po ay kasama na rin po sa inaprobahan ngayon, although yung iba po hindi pa na-implement. And the rest po, yung mga maliliit na bagay po, katulad na lang po na sa hospital, sa market, sa school. So yun po yung mga naging proposal po ng executive na naaprobahan sa Sangguniang Panglunsod. Magandang gabi, Vice. Parang akong nasabi nga ako ni Konsehal, baka nga ako magpatong-patong yung loan. Kaya ho nung sabi niya kanina, 130 million ay hanggang ngayon ay binabayaran pa. So yung 150, 300 at saka yung 300, hindi ko kaya magpatong-patong ho yung ating utang. Actually po, as pangalawa pong punong lungsod, ako yung nakipag-usap na rin po sa ating butihing mayor. Kasi yan po ay, total po yun talaga yan ay 1 billion yung loan. 150 million sa hospital equipments, 150 million sa sports academy, 300 million sa parking building, and 400 million sa New City Hall. Ako naman po, personally, hindi naman ako against sa loan kung mapuprove po ng executive na necessity or kailangan po talaga ng city. And nung ako po nakipag-communicate sa kanya, ay sinabi ko po na against po talaga ako sa loan, lalong-lalo na po doon sa City Hall. Sinabi ko po sa kanya to as a vice mayor po, hindi po as presiding officer or head ng sanggunian. And sinabi ko nga po sa kanya na kung maaari po sana ay wag nating pagsabay-sabayin dahil pag pinapagsabay-sabay natin ang loan, sinisigurado ko sabay-sabay din pagbabayad ng principal and interest. Sa ngayon naman po, ang usapan nga namin ni Mayor Dian ay ipe-present niya sa Sanggunian, and ako naman ho, it's up to the Sanggunian to decide kung ano yung priority or hindi. As of now po, sa lahat po ng pinresent po sa amin, ay hindi po, na-defer po yung
or hindi pa ho natuloy yung sa hospital equipment dahil ang alam ko po ay meron pang resolution si Konsehal Nilo Katipon saka si Konsehal Bibong Mendoza na i-account muna yung mga existing equipments whether from donations or acquired by the city government. So yun po ngayon ay nakapending po yung 150 million loan. Second po sa Sports Academy, si Konsehal Nilo Katipon po ulit. Sabi nga, nabuksan din po niya yung tungkol po sa viability po ng lupa na pinagtatayuan. So ngayon po ay nakapending din po yon. With regards naman po dun sa City Hall building, although almost unanimous po ang sanggunian na as of now hindi po talaga kailangan. Pero hindi ko po masasabi na yun po yung pong last session namin, almost unanimous kami na dinifer namin. So hindi ko na po masabi kung ibabalik po ulit, kung kailan ibabalik. Pero as of now, tingin ko po ay siya po ay nakapending. Ang naaprobahan po yung sa parking building based po sa arguments ni Konsehal Don Linatok at saka ni Konsehal newly Konsehal po ng sanggunian na si ABC President ay talagang kailangan although napakahaba, basta binanggit niya yung sa yung economic na may tutulong, yung sa parking space at saka yung sa ng palengke. So sa lahat po yung palang ang naaprobahan namin yung sa sa parking building. Vice, dito po sa parking natin na 300 billion. So, assessment natin, ito ho yung pinaka-priority, pinaka-uunahin. Hindi ho kaya kung halimbawa ho kaya na ilipat yung project o merong mas malapit na mapaprocure na lote na hindi naman ho ganito kalaki at saka gaano ho katagal babayaran. Yung 300 million po ay 10 years to pay na more or less ay 7% po per annum. Pero based po naman sa feasibility study, kasi kasi approve na po ito So kailangan maging optimistic na lang na sana yung feasibility study na ipinresent po ng sa Sangguniang Panglungsod kaya kung magmamaterialize ay after certain time ay mababawi po natin yung loan. Pero ang hindi po kasi yung parking building ang babawi po ng pambayad. Yung pong first floor po niya ay magiging commercial. So doon po talaga naka-base yung pambayad po sa parking building. Yung second floor to fourth floor na parking, yung po yung more on para sa convenience na lang po. Kasi i-connect po ng second floor to fourth floor, i-connect po niya yung building 1 and building 2. So more on convenience na lang. Pero kung parking lang po parking fees lang po ang pagbabasihan based on the feasibility study, hindi po talaga kaya. Ang magbabayad po talaga na yung commercial area sa first floor. Mayor Eric Caprica at saka Konsehal Nilo Katipon, magandang gabi po. Batangas po. Ako po yung natutuwa at ayon sa mga presentasyon kanina ay maging oposisyon o hindi, very transparent ang ating konseho at yan ay isang magandang simulain dito sa atin sa bayan ng Lipa. Meron po sana akong tatanong sa inyo dahil tayo po ay ine-air po ng APA Batangas ang session, ano po? Yung po bang mga committee hearing ay nate-televise? Yan ho kasi yung committee hearing, depende ho sa committee chairman yan. Ngayon ho, kung ang atin hong vice mayor ay malaking tulong ho sa atin na bigyan ng instruction ng mga committee chairman. Like ho yung committee ko, Ways and Means. Ang role ko ho, magtaas ng buwisan. Pwede ko ho i-committee hearing yan. Ang gagawin ko naman ho dyan sa tunay, mas maganda ho kaysa magtaas ka ng real property tax o ng mga collection ng taxes, magkaroon ka na ng amnesty. Kasi marami pa rin mga tayong delinquent na taxpayer na talaga kung baka naman bigyan natin ng pagkakataon
na sila ay bigyan ng amnesty. Yung mga wala ng penalty, magbayad ka na lang. Umpisa ka na lang ulit. Siguro, mas the best siguro kung ako ay magkakandak na committee hearing dyan, ay ako ay mag-i-invite ng taga Batangas para malaman ho ng malaman ho ng taong bayan. Malaking bagay ho kasi kung yung mismong committee hearing, doon ho merong TV. Dahil doon ho talaga yung ng deliberasyon. Kasi pagdating ho sa plenary, na ho yan eh. Hindi na ho hindi na ho natin ma-check yan kung ano. So mas maganda ho yung kung anong inyong kwenta. In addition po sa sinabi ni Consel Nilo, alam po niyo ang Sanggunian, yung napapanood natin, 10% lang po yun. 90% ang nandebate or 90% ng nangyayari ay nasa committee level. Pero hindi naman po natin kaya na i-present lahat ng committee hearings kasi napakadami po talaga niya. Kung napansin niya, pag once ako nag-refer ng isa pong bagay sa isang chairman, yun po yung kinu-committee hearing nila. Napakarami po niyan. Pero meron po ako minsan na mga kinu-committee hearing na alam ko na kailangan, kumbaga sa tao ay interested sila, pinako-cover ko rin po sa, katulad po ng hospital loan na 150 million, yun po yung pina-cover ko po yung committee hearing. Pero yung po tungkol sa parking building, sa tunay po kasi, yun po ay inabutan na lang po ang present Sanggunian. Ito po yung approve noong pa hong 2011, inaprubahan na po yun ng previous Sanggunian, kaya po tapos na po yung level ng time pong yun. Siguro hindi ko po alam kung na-televise o hindi ako committee hearing, pero ito yung naprubahan na po ng 2011 and then ni-ratify na lang po nitong 2013. Siyempre po sa ratification ay hindi na po siya na-cover sa committee hearing kasi yun po yung base na lamang sa endorsement or pinapropose po ng committee level. Ako po naman natutuwa. Kayo pala ay nag-rekomenda ng isang committee hearing kasi po sa atin may mga issues na talaga napaka-importante na kailangan malaman ng taong bayan. Katulad din po ng pag-present yan sa isang kumpanya. Kung kayo may naisip na isang project na ipipresent nyo sa kumpanya, ito po ay pinipresent na kumpleto ng mga datas, at talagang patutunayan ninyo na ito'y kagagaling ng isang kumpanya. Siguro halimbawa din po yun sa konseho. At kadalasan pa nga po sana, ewan ko kung pwedeng mangyari yun sa ating konseho na merong mga presentation na naka-PowerPoint. Sapagkat yan napaka-importante ang pinagpupulungan natin ito yung millions of pesos na isang malaking desisyon na kailangan talagang pag-aralang mabuti. At lalo higit na kung napapanood ng taong bayan, nakikita nila na napakaganda palang benepisyo. Kaya sa akin palagay, bilang isang pangkaraniwang mamamayan, ay lalo tigit kung kami nanonood ng television, nakikita namin ang pros and cons, lalo tigit doon sa committee hearing. Kaya nga lamang, nasa inyo po yun. Baka siguro kung from time to time ay yung aming technical person ay available, baka pag may mga bagay na ganyan po pwedeng makapasyal para hindi man lahat na makover ay may mga bagay na pwedeng masundan ang ating mga kababayan. Salipa, as I have said, siguro sa buong Pilipinas ang pinaka-transparent na ngayon ang Lipa City because of yung Sanggunian, because of the program Up Batangas. Ako naman umiikot ako sa ibang lugar sa Pilipinas. And nakita ko lang talaga very unique only in Lipa City na yung ating pinag-uusapan sa konseho ay napapakinggan, napapanood ng ating mga kabayan. And once again, congratulations, Vice. Alan? Magandang gabi po. First Lieutenant Soriano ng Sangguniang 40 Combat Group. Nakita ko po marami pong proyekto ang Sanggunian, lalo na sa paglalaan ng mga budget sa mga hospital, sa sports academy. Meron din po bang nabanggit sa inyo sa Sanggunian na para sa Peace and Order Council? Para sa Peace and Order at lalong-lalo na yung lumalalang problema ng droga sa Lipa. Actually po, in my personal opinion, ay bagsak na bagsak po ang
kami po, pamahalaan lokal ng Lipa, kasama na rin po ako dyan, kami po yung bagsak na bagsak pagdating ho sa peace and order. At ito po yung na-confirm ng provincial na ang Lipa City po ang napakataas po ng crime rate, index and non-index crime. Number 1 po tayo sa buong Batangas. Pero meron pong mga proposals ang atin pong ibang members po ng sanggunian, katulad po ni Konsyal Joel Puwa, yung pong paglalagay ng CCTV camera. Si Konsyal Raul Monte Alto, meron din po siyang proposal sa ganyan. Siyempre po, kami naman po sa sanggunian ay kami po ay more on sa paggagawa lang ng batas, and ang implementation po niyan ay nasa executive. Pero ito po pinagtutulungan po namin, at tingin ko po ay hanggang ngayon po ay hindi pa rin po ma-solve na namin kung paano po ba talaga maayos po ang peace and order problem ng city. Sir, may dagdag. Sir, kasi for experience po namin, may napansin po ako sa Lipa na parang yung council, yung Peace and Order Council, parang hindi nag-effect. Kung sakali man po, i-effect po natin yung Peace and Order Council para ma-involve natin lahat ng organization, mga police, mga sundalo, lahat sila magbabayanihan para kanya-kanyang idea, ibigay yung idea para sa peace and order dito sa Lipa. I-inform ko po ang aming ang chairman po ng Peace and Order Council sa ating pong kagalang-galang na mayor, kasi siyempre po ay ako naman naunawa ko rin ho mayor na marami rin ho siya mga concerns na dapat pong galawan. Siguro nga po yung halimbawa yung kahit po yung vice chairman niya or kung sino man po ang head post ng sa sanggunian sa Peace and Order, kailangan na po mag-take action, kasi po ay kagaya mo sinabi ko kanina, hindi na po normal yung peace and order problems ng city ng Lipa. Yung recommendation ni Alan, very timely and very relevant sa nakikita natin na problema sa Lipa. Siguro, yun na lang ang ipapakiusap namin sa inyo, Vice, na i-push natin yung recommendation ni Alan na hindi lang once a year na pag-convene ng peace and order council, but gawin nating quarterly para napapakinggan natin yung mga panukala ng ating mga kabayan kung paano i-address yung problema, yung concern nito. Baka mayroon silang mga panukala na pwede nating i-adapt na hindi masyadong magastos. Ang isa pa, yung pinag-uusapan natin ng panahon ng eleksyon, alam ko na mayroong isa sa inyo ang nagpanukala nito na magkaroon ng reward system. Because kung maglalagay ka ng reward system, like for example, doon sa mga kriminal, identified natin, lagyan natin ng 500,000 or 1 million. Kasi yung 1 million naman, hindi mo naman siya magagamit kung hindi nakukuha yung tao, hindi mo nahuli, or kaya hindi nako-convict, no? But ang importante dito, this will send a signal, strong signal, message doon sa mga kriminal na ang ating gobyerno is determinado na i-address yung problema natin sa ating peace and order. Kasi nakita natin, nag-allocate tayo ng maraming pera, wala namang nangyayari. But siguro, itry naman natin yung formula na magbigay tayo ng reward system. Baka yung mga tao na may alam is magkaroon sila ng lakas loob na tumulong sa gobyerno na siya magturo kung sino mga kriminal na nandito ngayon sa Lipa. What is your take about that, Vice? Siguro po with regards sa reward system, napakaganda po noon dahil syempre mas may encourage po natin yung ating mga kababayan na mag-participate sa problema natin sa peace and order. Pero at the same time, kailangan din nga po natin na ma-mobilize din talaga yung ating mga barangay tanods, yung ating pong mga member po ng SIPOS, saka po ang ating kapulisan, dahil at saka siyempre, judiciary, kasama rin po diyan dahil importante rin po sa tao na magsusumbong na pakiramdam po nila ay protected sila kung ano man ang mangyari. At the same time, yung pong kanilang taong sasabihin ay sigurado pong mapaparusahan at hindi po makakawala basta. So, ito po yung concerted effort po talaga ng lahat ng members involved.
Talaga pong napakahalaga niyang peace and order at kapartner na po natin dito ang ating kapulisan, ang ating Provincial Police Corps at siguro sana masuportahan lang ng ating City Council at ng ating city ang mga panukala nila tungkol dito sa ating city. May tanong ko lang, Vice, tayo ay may panukala, mayroon tayong kaaprubahan lamang na 1.26 1,207,000,000 pesos na budget ng LIPA. Yung sinusundan nating budget ay 1,079,000,000. So mahigit pa rin 1 billion, almost 1,100,000,000 almost. Yun po bang nagdaang budget itong taong ito ay magkano po ang ating koleksyon? Ang ibig sabihin, tayo ba'y shortfall or tayo ay na-over ng koleksyon doon sa ating budget? Sapagkat ito pong sa aking pagkakaunawa, ang ating budget ay nababatay sa ating projected na income. Yung bang income na projected para doon sa mga programang ipinanukala ay nakasapat o magkano po ang inabot natin? Based on estimate po ng local finance committee, ay mag-reach po tayo ng mga around 95% ng proposed budget for 2013. So yung pong efficiency ratio po natin ay 95%. And yun po ay normally po kasi pagdating po ng December, dyan po pumapasok yung pera. Dahil marami pong mga negosyante nagbabayad po ng real property tax na nag-a-avail po ng 20% discount sa pagbabayad po ng real property tax. Ito po naman, although pakikinabangan nila sa 2014, based sa accounting procedure, lahat po ng pera na matanggap ng city on sa year na yon, 2013, dun po yung papasok. So, halos parehas na rin po. Dahil marami po kasing mga items proposed sa budget ng 2013 na nag-exceed, meron naman ho na hindi ho na reach. So, pero sa kabuuan, no, siguro po, rough estimate ko po, mga 95%. Di mga ilang araw, mga 5 araw na lang ang natitira natin, o 3 araw na lang yata yung working days na natitira natin ngayong December. At ano ba ang actual na koleksyon na sa ngayon? Siyempre, napag-usapan ninyo ito doon sa katatapos na budget deliberation. At sa ating bagong panukala ay kung yung ating nakolekta ay mga 1 bilyon, o nakolekta na ba natin yung 1 bilyon, ngayon ay tayo mahigit na 200 milyon pa ang ilalagpas natin sa 1 bilyon. Ito ba ay ano ang take niyo dito sapagkat siguro isa pa ay nais namin i-congratulate kayo dahil sa loob ng 5 balita namin ay sa loob lamang ng 5 oras ay natapos ninyo yung budget deliberations na noong nagdaang taon ay inabot ng ilang buwan o mahigit na 1 buwan or halos 2 buwan ay halos hindi pa natapos at ngayon ay 5 oras lamang ay natapos na ninyo. Ano bang maibabalita ninyo sa amin dito? Kasi po, kaya po medyo madali na, kumbaga yung budget pong yun, wala po talagang halos binago. Kung ano po yung budget ng 2013, halos yun na rin po ang 2014, kaya lang po nag-increase ng 100 million from halimbawa po, assume po natin na 1.1 billion ng 2013, naging pong 1.2 billion ngayon, kaya lang po nag-increase ng 100 million plus, nilagay po nila sa income ng hospital. So, naglagay po sila ng 127 million po ata na nilagay nila as income ng hospital. So, yun lang po yung dinagdag. So, the rest po halos parehas na rin. So, kaya po walang masyadong naging issue or walang masyadong naging questions regarding po sa budget. So, dito ay ang tuong nabalita na masyadong mahaba ang pinagtrabaho ay si Konsehal Nilo Katipon. Ano bang maibabalita mo dito, Konsehal? Actually, hanggang ngayon gusto ko makaharap yung Finance Committee na gumawa ng budget. Yung tanong ni Sir kanina, itong budget, ito yung 100% para itong pizza pie. I-slice natin. Doon sa aking slices, nang ginawa ko dito, pumapasok ko na almost
16.9% ang papunta sa operation ng Hospital ng Lipa. 1.15% papunta sa peace and order. Unfair yung pagkakadistribute ng budget kasi from DSWD, itong peace and order, engineering, no project in this budget. Infrastructure, agriculture, DSWD, almost 3%. 36.7% po ang personal services. Napakarami ang bakanting empleyado sa City Hall. Maraming bakante. 45% to ang ceiling. Example, para humadali tayo. 1 billion ang iyong budget. Kung 45% ang personnel, 450 million ang iyong dapat papunta sa sweldo ng personnel dahil 45%. Hindi naman ho, 36% lang. Kunti lang empleyado ng City Hall, almost 9% to yung nawawala, papunta na ho yun sa ibang ililipat ho yun ng sanggunian sa ibang pondo, sa pagkakagastusan. Ang nakita ko ho dito, malaki dito yung mandatory obligation. That is the requirements of the budget. The mandatory obligation, ito na nga ho yung mga utang na dapat magbayad tayo. Sabi ko, lakahan natin ang bayad sa Batelec. 5 million lang. Sabi ko sa chairman ng Committee on Finance, 25 million, almost 170 million nata utang. Lakahin natin, lalo tataas ang kuryente. Ngayon, ikalawa, yun nga, peace and order. Sa peace and order, kakibat na yan yung traffic. Bakit hindi natin ang pondo ng malaki yan? Parang tayo kumuha na isang private na TMD, yung job order, pero ilaktasan natin ang sweldo para pumili ng TMD marunong sa traffic, mahusay, re-respeto, igagalag, para matrain natin ng ayos, lakihan natin ang sweldo. So, kaya ho medyo dito, hindi ho ko masyadong sa pagkakadistribute ng budget. Kaya ako nag-against dito sa budget 2014. Kasi nga, unang number ng ating problema, peace and order and traffic. Inukosing hospital. Ang question ko diyan, pakikitaan nila ng 126 million in the 2014. Ay, ang thinking ho ng tao dyan, libre yan eh. So, paano ho natin mapakukuha ng tao na magbayad ngayon dyan? Yun ho ang ating mga nagko-conflict ho sa amin siyempre sa konseho. Ito naman within the council lang. Iba ho yung prinsipyo nila, iba yung prinsipyo ko. Sila, pagkatapos naman ho niya, sila pa rin ang panalo, magkakasama pa rin ho kami. Yun nga lang ho, nandiyan ho yung demokrasya na kami ho naman nakakapag-participate. Gawa din ho sa pagkuanap sa amin ng Vice Mayor. Thank you very much, Canilo. Kanina nabanggit niyo ho yung tungkol sa pag-utang ng 150 million para sa hospital equipment, 300 million para po sa market building, at saka yung 150 million para po sa sports academy. Yung para sa hospital equipment ay alam ko na pag ang pupuntahan is about yung healthcare program ay alam kong kaunti yung wala tayong makitang resistance dyan. At saka nakita naman natin na talagang nakapagpatay tayo ng hospital. At ito ay maganda ang epekto sa ating mga kabayan. Yung tungkol sa 300 million para sa pagpapatayo ng parking buildings yung parking para sa mga sasakyan po pasok sa market sa Lipa, alam ko is viable din ito. Ang kinakailangan lang talaga is may present ito sa ating mga kabayan para at least makapag-participate tayo. But itong tungkol dito sa Sports Academy, dahil alam ko na pag Sports Academy, gaano ba ito kalaki itong Sports Academy na ito na kinakailangan gastusan natin ng 150 million? At paano ang kikitain ito? Paano babalik yung 150 million pesos na uutangin natin? Dahil one time, napakinggan ko si Mayor na meron siyang iniisip tungkol doon sa parang training center na tayo eh. Parang sa akin, baka pwedeng pag-aralan, Vice, yung tungkol doon sa, baka pwedeng makausap si Mayor na instead of Sports Academy, ay baka tingnan yung viability noong yung feasibility ng acceptability ng training center. Kasi
one time nabanggit ni Mayor na gusto niya magkaroon dito tayo ng mga training center para maging sentro tayo ng turismo. Pangalawa is dito sa lugar natin sa South, wala pang identified dito na lugar na pwedeng pagganapan ng mga convention na malalaki. So, siguro baka pwede natin ma-present kay Mayor na instead yung Sports Academy na very slim yung chance na ma-recover natin yung gastos natin, yun na lang siguro baka pag-aralan natin yung convention. Yung pong Sports Academy, yung po Sports Academy and Convention Center. Bali po 50 million, yun po yung initial niya na as Sports Academy. Then yung, kasi yung 100 million po pala, yun po yung naging savings ng SEF fund. Inipon po yun ng inipon for 3 years. So naka 100 million po siya, ginawa po nila na yun na phase 1, Sports Academy. Then yung 150 million na loan, ito po yung tinatawag na convention center na lagi nga pong parang pwede na ho tayong mag-host ng halimbawa yung mga palarong pambansa or pwede rin tayong mag-host po ng mga annual, yung mga national convention. Ito po yung 150 million. Pero yung Sports Academy po ay bali tapos na po talaga yun dahil yung hindi po tapos in a sense na nakatayo na. Ibig sabihin ko po yung na-aprobahan na yung budget na 100 million sa Sports Academy. Then yung 150 million, yun po yung sa second phase, yun po yung convention center. Okay, very good. Sige, Kapit. Pagkit nga ni Vice tungkol sa Convention Center, actually, na-suggest na rin namin yan before na malaking bagay nga naman ang makapagpumasok ang investment dito sapagkat actually, nabanggit din nga ni Konsehal na malaki ang ating utangin, ano? Para mabayaran natin yung utang na yan, isang paraan para mapalakas natin ang revenue. No, kailangan lumaki ang revenue ng city government para yung utang mabayaran. Ganon kasimple lang yan. So, ano na ma-increase ang revenue, ay kailangan palakasin ang negosyo dito sa Lipa. At isang paraan para mapalakas ang negosyo dito sa Lipa ay ang pagbubuo ng business council. Kami mga negosyante handang tumulong. Wala lamang gagawin si Mayor. Gumawa ng isang magandang investment code, ang mga negosyante pumasok at kung mapapalakas natin yung mga negosyante, kahit marami kaya natin. Thank you very much, Kaped. May mga tanong pa si Mar? Magandang gabi po muli. Isa pang maganda rin nga mungkahin ni Konsehal Katib ay itong amnestia sa mga hindi nagbabayad ng buwis dahil ito ay may natin yung mga nagbabayad ng para makapagbayad sila ng buwis, nagkakaroon sila ng disiplina. At padalawa, yung sa committee hearing, kung content pwede yung mga sa yung may balita sa APAP Batangas, yung final. Hello? Thank you. Sino ba sasagot? Actually, yung tax amnesty, yun ay pang-akit yan ng para kasi yun namang gobyerno, talagang kailangan mo pakita mo yung para masigasig magbayad ng buwis ng tao Pakita mo yung masigasig ding proyekto, ng mga ganyan. So, ang naisip ko dito kasi doon sa committee ko, meron naka-repair na isang pagtataas ng real property tax for 2015 to 2017 ata. 2 taon na pagtataas. Kung nakita niyo yung Batangas City, nagtaas sila almost yata 8,000%. Baga, sir, kung nabalita natin yun. So, yun ang ikinatatakot ko kasi na mangyari sa lungsod ng Lipa. Kasi, sa collateral natin sa mga bangko, nung unang panahon, kami luhod na sa pakikiusap para paano mangutang ng gobyerno sa mga bangko. Ngayon hindi. Ang bangko, i-offer na sa iyo lahat.
Pero ang mabigat dito, ang collateral dito yung IRA, yung Internal Revenue Allotment ng city, the local collection. Kaya tama rin si Kaped. Ito i-suggest ko rin kay Mayor. Gusto ko rin namang matulungan din si Mayor dito na yung Business Council, magpatawag talaga siya. At yung business sector, tulungan tayo na pumasok pa dito ang negosyo sa lungsod ng Lipa. Ang nakikita ko kasi ngayon, ang punong-puno ng negosyo ang Malbar. Taga doon yung asawa ko sa Malbar, sa Rensian lawyer, na punong-puno na yung barangay Bulihan, yung barangay ko ng mga investor, FPIP2, dami na. So yun ang dito naman sa Lipa, ang nakikita kasi natin dito sa Lipa, focus tayo sa Ayala Highway, Tambo, Sakwan. Pero anong nasa likod lahat niyan? Puro subdivision. Hindi magandang negosyo subdivision. Maganda lang yan doon sa mga negosyante, kontraktor ng subdivision, doon sa namumuhunan. Pero yung tao na dito mo lahat patitirahin, kung wala namang hanap buhay, ay dapat, ako kay Kaped ako doon, sama ko doon kay Mayor Sabili, sama ko na magpatawag ng Business Council para matulungan. Dapat na pumasok sa Lipa negosyante. Hindi bibili ng lupa sa subdivision. Negosyante. Kanilo, actually yung pagtawag ng mga negosyante natin, baka sa tingin ko lang hindi naman siya sole responsibility ng mayor lang. Actually kahit na yung konseho, kina vice mayor, lahat ng mga committee hearing, pwede nating imbitahan yung business sector to represent their interest doon sa mga committee hearing. Dito sa mga committee hearing na ginagawa natin na vice, meron ba tayong, sino nag-represent sa business sector? Chairman para. Actually po ay pag private po, ano lang yung NGO lagi ang tinatawagan eh. Hindi ko lang po alam kung yung business sector ay part na ng NGO. Pero sa ngayon po ay wala po talaga. Basta public hearing at kailangan po nga mag-invite ng mga concerned citizen ay laging napatakbo sa Federation of NGO. As of now lang po. Pwede bang maimbitahan yung grupo nila, Kaped? Kasi kung titingnan natin yung bulk ng siguro ng kita ng buong Lipa, ma-attribute natin yan doon sa contribution ng mga negosyante. Kaya pagdating sa policy making, formulation, hindi natin pwedeng i-take for granted yung ideas, yung perception, yung interest ng ating mga negosyante. Kaya pagdating doon sa deliberation, mas may mataas na stake dapat yung ating mga negosyante because bulk ng kinikita ng ating syudad ay galing sa mga negosyante. Okay po, ang ano lang po siyempre, baka yung pong identification, baka po hindi ho alam ng, kung ito ay bagong tayong organization, baka po hindi pa alam ng sangguniang Panglungsod Secretariat kung sino po yung mga dapat imbitahan. Pero papaalam ko na rin ho, siguro by next year, pag kami nagkaroon ng session, papaalam ko na pag kami mayroong mga public hearing ay kasama na sa, tawag po namin dito automatic invitation eh. Meron po kaming grupo na naka-fix na, meron mang grupo na depende sa topic. So ito isasama na po natin sa mga fix po nating paimbitahan. So ang ating sinasabing public consultation ay tunay na konsultasyon para kumbaga hindi nominal. Siguro papalo up ko lang kay Councilor Nilo yung tanong ko kanina dahil dala-dala mo yung budget book natin for approve budget book. Yung aking tanong ay kanina ay kung mararating ba o kung masisingil ba natin, makukolekta ba natin yung ipinanukala ng isang taon na makolekta ngayong taong ito? Ako, yung honest ko, ang dasal ko makolekta, mag-over pa sana ang koleksyon. Pero yung thinking ko sa ngayon, parang hindi ko kaya. Ito, ditong 2013, magdideficit ito eh. Ito yung sabi ko nga kanina, ulit ko yung Finance Committee. Yun ho kasi yung nag-aaral niyan eh. Tapos i-recommend daw sa mayor, the mayor i-endorse sa sanggunian. Yun ho kasi nga ordinansa namin ho na meron tayong 20% na early taxpayer ng December 20 up to January 20 na kayo mag-avail na yung 20%, yan ho ay dapat sa budget ng 2014 isasama. Huwag mo isasama sa 2030 kasi for the next year yan.
So kaya hindi ho nakukuha ng deficit dahil napapakarga sa 2013. Pero yun ho, sarado na ang libro ho ng December 15 yan eh. Close na ho yan hanggang January 15, 1 month. So kaya ho hindi nagde-deficit. Para ho tayo huwag mag-deficit, simplehan ang proyekto, walang loan, walang amortization, wala hong babayarang mandatory obligation. At yun nga ho, sabi ko nga, yung pinakamaganda dito sa araw na ito na ako nagpapasalamat at ito wake up call din sa amin ni Vice. Unang-una ho, isa-suggest ko rin ho sa Sangguniang sa pamamagitan ni Vice. Amin hong re-revoke lahat ho ng accreditation ng NGOs. Dito hong taong ito, sa next year ho, pag-a-applyin ulit namin ng bago, pa-accredit ho ulit namin ng bago NGOs at na ho dyan ang Business Council. At siguro kahit ako, magsasuggest kay Mayor, ito ang pinaka-importante na council na gagawin natin. Ang negosyo sa Lipay dapat pumasok. Yun nga ho, baka ma-misinterpret na ako ayaw na subdivision. Pero kung nakikita nga ho ninyo, lahat ho ng ultimate layang aming barangay Pinagkawitan, puro subdivision na yun. As memorial. Wala hong negosyo yan. Ang ginagaling nga ho diyan yung mga negosyo na kwal. Yung banner homes, ang mga kumpare ko dyan. Yan, maayos yan. At yan ituloy sponsor sa Batangas. Sang Pagita, ha? Ibig ko sabihin, ito yung tunay na kami ni Vice Mayor Eric ay natuto sa inyo. Na maraming salamat at kami kumbaga sa kailangan din namin ng tip o feed na para magkaroon para mas marami ho kaming ideas. Okay na? Sige. Pasensya na po kayo. Ito ko yung lamang kahapon po ay galing kami ng La Virginia. Nakikusap yung staff doon na batiin lang sila, no? Itong si Evelyn Hernandez, naging guest natin to sa UP at saka itong administration staff at higit itong nagkasikaso sa amin, si Opel Maginto at Mr. Peralta. Papasalamat po kami sa inyong pag-aasikaso sa amin. La Virginia. Pahabol din. May babatiin ako at baka matang 2013. Meron pa isa. Batiin ko sa dyan. Ang pamangkin. Magdibosi Promintilla sa taga Villarosa Subdivision. Okay, para sa announcement galing sa Air Education Training Command, yan ay anchor ng ating programang Bayanihan. Alam mo, yung bahay namin, mayroong station doon. Yung nag-air kami mga kaibigan, galing po sa bahay namin, dyan sa lupo ng Fernando Air Base sa 99.9 every Sunday ng 10 to 11. Makinig po kayo dyan sa 99.9. Si Ruel po yung nagsasalita doon. Magandang gabi lahat ng nanonood sa UP Batangas. Gusto ko lang pong batiin yung aming commander, si Major General Raul Gabriel de Matatak, ang commander po ng Air Education and Training Command. At ang aming pong bagong deputy commander, si Colonel Guillermo Molina. At ang aming pong bagong CMO officer, Major Cheryl Flores. At iniimbita ko po yung lahat na gustong mag-join po sa Philippine Air Force. Ang application po ay available na sa AATC dito po sa Fernando Air Base. Ang schedule po ng exam ay sa 16 January 2014. So pumunta na po kayo at magdala ng mga dokumento na kakailanganin po sa application. Si General Di Matatak po at saka si Colonel Molina ay mga taga Lipahuyan, mga anak po ng Batangas. Trotarian po yan. At si Colonel Molina ho ay isa po sa mga founders ng APAP Batangas. Alan? Sir, batiin ko sir yung aming group na si Major Cesar Lubaton. Sir, happy listening, watching. Yung anak po niya, birthday po niya, si Lolit Lubaton. Happy birthday. Then yung activities po namin for the past week, ang 740 Combat Group is nag-participate sa bloodletting activity sa Batangas City. City of Batangas ang nag-sponsor nito together with Red Cross.
Then patuloy pa rin kami nagdadala ng mga pasyente sa Jose Reyes, sa Philippine Band of Mercy, and lately meron kaming isang pasyente na binigyan ng hearing aid, taga Barangay Talumpok, Silangan, Batangas City. Then patuloy pa rin po yung dating ng mga relief goods, kasi in-announce namin dito sa Batangas, sir, yung ang 740s tumatanggap is meron pa rin pong nagpapadala sa amin at iniipon namin para ipadala sa Solcom. Yun lang po yung mga activities namin, sir. Okay. Sir. Ted, Chairman, Ted. Gusto ko rin pong i-announce na ang Unibat po ay nakapagpadala na ng donation sa rehabilitation sa Yolanda, the Parish Church of Lipa. At saka itong pong Millers, and magbibigay na rin po sa ABS-CBN ng donation din. Mostly po sa rehabilitation. Hello. Ang Batangas Egg Board naman po ay nagpadala ng relief, pero sa ano ho kami, sa Bantayan Island. Doon ho kami nag-focus na doon namin dinivert sa isa naming kasama ang Willisa Farm. So, nagpadala na po kami ng mga relief. Advance ang aming pasasalamat pala sa iyo, Press, dahil sa 27 yung gathering po ng mga kaibigan natin na media galing sa Manila, ikaw yung mag-sponsor ng mga pampasalubong. Thank you very much. Opo, sa itlog po. Press. Si paring pwede naman sa karne. Okay. Chairman, huwag mo kalimutan yun. Yung karne, Mukhang mapapasubo ko sa lechon. Thank you. Ang galing. And Mar, tapos ay pagbati mo, Mar, kanina, no? Yung pamangkin kong galing UK, magdadaos. Talagang, labda-labda talaga yan, Mar. Yun, naka-attend ako sa Batangas sa, parang Pontipino, na yun, tungkol dun sa mga OJT, i-define ko na lang ng mabilis. Kasi maraming industriya ngayon, yung mga private, yung mga pribado na tumatanggap ng OJT na for nutritionist, pero sa construction na pa pala nakakapag-OJT, medyo mali. Dapat siguro kung construction, sa engineering o sa construction o sa engineering department, hindi yung nutritionist nandun ka sa construction department. Hindi mamali ang pag-OJT. Yun ang dapat daw i-correct. Ayon doon sa naatinan ko ng isang araw sa galing ni Mar. Si Konsyal Nilo Katipon. Muli po, pasalamat sa Batangas sa inyong lahat. Merry Christmas at magandang New Year ho. Merry Christmas sa aking pamilya, lalo sa kaibigan ko, kay paring Miles, kay Maren Suset. Sa inyong lahat, ako ho ay hindi opposition na kontra dahil galit. Ako ho ay isang nag-o-oppose. Sa tingin ko ho, iba ho yung prinsipyo ng isa, iba ho yung prinsipyo ko, hindi ho nagkatugma. Siguro yung kailangan lang ho namin sa konseho ay kami inyong suportahan pa rin at unawain ang sitwasyon ng mga bawat konsehal sa amin. Kami ay may sarili ring commitment sa inyo. Minsan lang nakakaiba ho ng desisyon. So ako ho ay laging nagpapasalamat sa Batangas, kay Vice Mayor Eric Aprica, sa aking mga kasama, sa kasama ko kay Bibong at kay Konkon, sa lahat ng konsehal ng Luzon, Dalipa. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Maraming salamat po ulit. At ang hinahanga naming Vice Mayor na advocate ng transparency, si Vice Mayor Eric Aprica. Maraming salamat po sa Batangas, sa lahat po na nanonood. Sa lahat din po ng ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa na nagtiwala po sa atin bilang pangalawa na punong lungsod dito po sa lungsod ng Lipa. Asahan po naman ninyo na bilang Vice Mayor na ang loyalty po natin ay wala po sa partido, wala po sa tao. Ang loyalty po natin ay nasa taong bayan, kung ano pong kanila pong gusto, yun po ang masusunod. At syempre ako nagpapasalamat din po sa Sangguniang Panglungsod. Lagi ko nga pong sinasabi sa kanila na bagamat magkakaiba tayo ng pananaw, ang importante ay may paliwanag mo sa tao ang iyong desisyon. Dahil wala namang ibang pwedeng umunawa sa ginagawa ng sanggunian, kundi kayo lamang. At kung hindi mo may paliwanag sa tao to, napakahirap.
maintindihan kung anong ginagawa namin sa sanggunian. So muli po, bilang Vice Mayor po, minamaintain po natin yung transparency, yung atin po neutrality and impartiality sa pagpapatupad po ng sa pagpapagawa ng mga batas at ordinansa sa Sangguniang Panglungsod. Muli po, Merry Christmas at Happy New Year sa aking mga kababayan, minamahal kong mga taga-lungsod ng Lipa. At si Past President Ding? Maraming salamat po mga kababayan. Maraming salamat sa ating mga panauhin. Sana ay magpatuloy kayo na ating ini-espouse yung ating prinsipyo ng transparency at pagpapaunlad ng mga kaisipang magpapasulong sa ating mga halal na konsehal dito sa ating bayan. Magpapatuloy na maipapakita ang kanilang pagtatrabaho dito sa atin. At siguro nais po namin iparating ang pakikiramay ng APAP Batangas dito sa pamilya ng yumaong Mayor Jerry Katigbak na naging matapang at masipag na mayor ng Calaca. Siya po ay nakapagpaunlad ng bayang yon sa loob ng panahon ng kanyang panunungkulan at ang APAP Batangas po ay nakikiisa sa pakikiramay sa kanilang pamilya. Maraming salamat po. At ipagpatuloy natin ang pagpapasalamat dito sa ating Blue Sapphire, dito po sa pagpapagamit sa atin ng kwartong venyong ito. At saka po siyempre, kung kayo ay may mga kailangang mga weddings, debut, birthday, baptismal, conference, at mga hangout, mga babarik diyan sa gabi, maganda po ang kanilang hangout dito. Then ito pong ating Sampaguita Mart na patuloy na sumusuporta sa ginagawa ng APAP Batangas. Sila po ay matatagpuan diyan sa Lipa City Public, gilid ng Lipa City Public Market. Marami silang mga school supplies, office supplies, bakery supplies, may lotto outlet, may mga kape at paminta. Kaped? Gusto ko sundan ang sinabi ni Engineer Randal. Ito pong ating sponsor na Lipa Sampaguita Mart. Kabubukas lang po ng kanilang bagong plans. Okay. Dito po sa bayan, malapit po sa monumento ni Don Claro. Yung po ang Agrimart. Branch siya ng Sampaguita. Branch din ano po. Ano pangalan? Agrimart. Kabubukas lang po lang. Kapangalan niya Agring. Kapangalan nangyari. Agrimart. Ka-Agring. Malapit sa monumento ni Don Claro. Hindi ko nasabi yung mga katabing wala pang bayad eh. At sa ating po mga opisyalis na ating naging panauhin, sana'y may pagpatuloy natin na mapaganda natin, makatulong tayo na mapaganda natin ang Lipa na higit na magiging maganda kung ito'y hawak na ng ating mga anak kaysa sa ating tinitirahan sa ngayon. Binabati ko po kayong lahat na maligayang Pasko at maligayang bagong taon. Salamat po. Okay, Merry Christmas po sa inyo lahat mga kaibigan. Mga kaibigan, tunay ho na may mga taong merong isang salita. Noong sila po'y magbisita sa atin dito noong mga 7 months ago, sinabi nila na sila ay patuloy na magbibigay ng malalim na pagsiservisyo sa ating mga kabayan. Parte dyan ay yung pag-uulat, sapagat yung pag-uulat ay isang bagay na nakakonekta ka doon sa community, doon sa constituents natin. So sa inyong pagdalo sa ating forum ngayon, Vice and Konsyal, maraming salamat at naway huwag kayong magsawa. Napakalit man ang ating programa, pero hindi nyo tinalikuran. Ito ay pagpapakita lamang na hindi nyo tinatalikuran yung inyong pangako sa amin. So maraming salamat, Vice and Konsyal. Salamat.